Naaresto sa Biñan, Laguna ang itinuturong big boss umano ng Lucky South 99, ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod sa kanya, nasa kote rin ang 12 iba pang banyaga at 9 na Pinoy. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito, kuha ang aktwal na pagsalakay at pag-aresto ng mga otoridad sa Biñan, Laguna sa isa sa mga tinaguriang big boss daw ng isang malaking pogo. Siya si Liu Dong alias Boss Boga, Boss Apaw at Boss Bahaw, na lider umano ng kontrobersyal na Lucky South 99 na isang pogo hub sa Porac, Pampanga. Pagbaba niya ng sasakyan sa labas ng isang bahay, pinadapa siya sa kalsada at binasahan ng kanyang mga karapatan. Isang buwan ng ginawang surveillance kay Liu Dong ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, Department of Justice, Interagency Council Against Trafficking at PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siya po ay papunta sa kanyang sasakyan, lumabas ng kanyang bahay, lumabas po siya panandalian doon sa party kasama ang kanyang mga bodyguard. Yung kanyang mga close-in, siguro mabibihin o may pupuntahan. Nung nakakita ng pagkakataon ng ating mga officers, yung ating mga ahente, sinunggaban na po siya at hawak-hawak yung mission order para sa kanya, nasa kote na ho natin siya. Kasamang naaresto ni Liu Dong ang 12 pang foreign nationals. Valid daw ang mga visa ng mga banyaga pero wala silang mga travel document. Sa tulong ng interpreter, dumepensa si Liu Dong. Git niya, hindi siya hinahanap ng mga otoridad. 身份证之类的嘛，全部都有嘛。 Okay, maybe he thinks his arrested is wrong guys, and then maybe after that he will provide the passport. Inaresto rin ng mga operatiba ang 9 na Pilipino na nagtatrabaho para sa mga foreigner. Sila yung mga driver, personal assistant at mga bodyguard. Itinanggi ng mga Pinoy na sangkot sila sa Pogo. Nabigla lang po kami, sir. Hindi po namin alam na ganon yung mga problema. Nabigla rin kami, sir. Hindi po namin nakikita yung mga nila, sir, gawaan nila, sir. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong pasok na balita, ayon po sa PAOK, may Chinese passport si Liu Dong na may pangalan na Lin Sun Han. Pero sa kanya po mga unang taon sa Pilipinas, kinuha niya ang pagkakakilanlan at passport ng isang Liu Dong na ginagamit niya umano sa iba't ibang transaksyon. Bukod sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, sangkot din daw si Lin Sun Han sa iba pang kumpanya at illegal activities sa Regions 1, 3, 4A, 7 at maging dito sa Metro Manila. Patay sa Maynila ang isang lalaking nahulikam na bumulagta sa isang bangketa. Sa CCTV, kita ang pagbagsak ng lalaki at pagsaklolo sa kanya ng ilang napadaan doon. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Kalaunan, sumuko ang suspect sa Manila Police District. Sabi ng MPD, nasa magkalabang grupo ang biktima at ang suspect na pareho manong sangkot sa pagnanakaw ng mga kable. Ayon sa suspect, may dalang kutsilyo ang biktima at akala niya ay dudukot pa ng baril, kaya inunahan na niya. Humihingi raw siya ng tawad sa pamilya ng biktima. Sabi naman ng kapatid ng biktima, kailangang pagbayaran ng suspect ang kanyang ginawa. Huli sa Pasay ang isang estudyanteng nahulihan ng hinihinalang marijuana. Sa ulat ng Super Radio DZBB, minor de edad ang suspect na nahuli sa buy-bust operation sa barangay 146. Nakuha sa kanya ang mahigit 100 gramo ng umano'y pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng halos 200,000 piso. Nasa kustudiya na ng Drug Enforcement Unit ng Pasay ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa siyang pahayag. Sa isang pulong sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit, idinitalya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pangaharas ng China sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Sa pulong, kasama si Chinese Premier Li Qiang, binanggit ng Pangulo ang pangaharang, pambobomba ng tubig, sadyang pagbangga sa mga barko ng Philippine Coast Guard, panunutok ng laser, pati na ang pambubuli sa mga barko at eroplano ng BIFAR. Sabi ng Pangulo, patuloy na hinaharas at tinatakot ng China ang Pilipinas. Ipinapakita raw nito na binabaliwala ng China ang international laws gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na ang Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS. Kaya sabi ng Pangulo, kailangan ng madaliin ang negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct
na 1992 pa ipinanukala pero hanggang ngayon ay wala pang nabubuo. Sa Leaders Retreat naman noong Miyerkules, nanawagan ng Pangulo sa mga kapwa niya ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga agresibong aktibidad ng China sa South China Sea. Taliwas daw yan sa layunin ng ASEAN na sama-samang humarap sa mga banta sa mga miyembro nito. Ang ulat ay batay sa kopya ng talumpati na nakuha ng Japanese media na NHK. Tumanggi magsalita ang Pangulo tungkol sa mga tinalakay sa Leaders Retreat dahil isa raw itong closed session. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry, handa silang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa issue ng South China Sea sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon batay sa historical facts at international law. Patuloy rin daw makikipag-ugnayan ang China para umusad ng Code of Conduct sa South China Sea. Bantay Bulkan naman po tayo, mahigit 5,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa datos ng PHIVOLCS, mahigit 1,500 tonelada na mas marami yan kumpara po sa naitala nitong Miyerkules. Mahigit 4 na buwan na ang patuloy na degassing activity ng Kanlaon. Namamaga pa rin ang bulkan at nakapagtala po ito ng 19 na volcanic earthquakes kahapon. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibilidad ng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon kaya bawal ang pagpasok sa Permanent Danger Zone. Mga kapuso, Day 3 na sa bansa ng Northeasterly Surface Wind Flow. Yan po yung nagdadala ng bahagyang lamig ng panahon ayon sa Pag-asa. Apektado po nito ang Northern Luzon. Ngayon pong Biyernes, 17 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 20.3 degrees Celsius naman sa Malay-Balay, Bukidnon. 21.2 degrees Celsius sa Coron, Palawan. 22 degrees Celsius naman sa Abukay, Bataan. Habang 24.9 degrees Celsius ang minimum temperature dito po sa Quezon City. Mga kapuso, nasa transition period pa rin tayo patungong amihan season. Sabi po ng Pag-asa, posibleng sa ikalawang linggo ng Oktubre hanggang ikalawa o ikatlong linggo ng Nobyembre pa darating ang amihan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansang muli ng ulan sa halos buong bansa, kasama na po sa Metro Manila sa mga susunod na oras. Higit na mataas ang posibilidad na uulanin din ang extreme Northern Luzon ngayong pong weekend. Asahan din ang ulan sa nalalabing bahagi ng bansa sa bandang hapon o gabi. Posible rin po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya ingat po tayo mga kapuso. Bukod sa halos 200 barko ng China sa West Philippine Sea, sinabi ng isang maritime security expert na dapat ding bantayan ng AFP ang isang Chinese research vessel malapit sa Palawan at Northern Luzon. Balitang hatid ni Chino Gaston. Sa huling monitoring ng AFP mula September 30 hanggang October 6, aabot sa 190 barko ng China ang namataang nananatili sa West Philippine Sea. Sa bilang na ito, 28 ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard. Ang karamihan, mga Chinese fishing militia o mga barkong nagpapanggap na mangingisda pero nasa kontrol naman ng China Coast Guard. Patuloy ang pagpatrol ng AFP gamit ang mga eroplano ng Philippine Air Force at barko ng Philippine Navy. Wala naman daw kakaibang napapansin ngayon ang AFP sa mga kilos ng China, bagamat illegal pa rin daw ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Wala naman report sa atin that there is something that we need to really immediately address in the area. As I said po, continuous po yung monitoring natin dito. Bukod sa mga barko ng China Coast Guard at Navy, isa raw sa dapat bantayan ang mga namataang research ship ng China malapit sa Palawan at North Luzon. There may be some research value in what they're doing. I mean, they may be looking sort of at the undersea environment for submarine operations, and there may also just be symbolic value. They're just basically making a statement that this is what we're going to do and you can't stop us. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver na nag-viral matapos pumasok sa one-way na kalsada sa Bonifacio Global City sa Taguig. Pinaharap ang driver na siya ring may-ari ng sasakyan sa LTO Central Office sa Martes, October 15. Pinagsusumite rin siya ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat parusahan
sa umano'y kaso ng reckless driving. Sabi ng LTO, hindi nila palalampasin ang ganitong irresponsableng gawain. Posible raw bawiin ang lisensya ng driver. Simula po ngayong araw, makakabili na ng 43 pesos kada kilong bigas sa kadiwa ng Pangulo Store sa bansa. Detalye po tayo sa Ulat on the Spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Sabay-sabay na nagbukas ngayong araw ang dagdag na 20 sites ng kadiwa ng Pangulo. Sentro ng programang ito ang pagkakaroon ng abot-kayang bigas para sa lahat. Ngayong araw ay ibinaba na sa 43 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga kadiwa stores. Dati ay nasa 45 pesos kada kilo ang bentahan nito, pero para lalo pang maging abot kaya ay binaba na to sa 43 pesos. Mas mura ito kumpara sa prevailing price ng mga local well-milled rice at regular milled rice na nasa 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Target na magdagdag pa ng 169 na mga sites ngayong taon. Sakaling lumakas pa ang piso kontra dolyar at gumanda pa ang ibang mga market forces, ay maaaring ibaba pa ulit ang presyo. Dito nga rin pala, Connie, makakabili ng 29 pesos kada kilo na bigas, pero itong 29 pesos per kilo ay para sa mga targeted sectors, kabilang na ang mga miyembro ng 4Ps, mga senior citizens, mga PWDs at mga solo parents. Samantala, maglalaan din ng 1 billion pesos na pondo ang Department of Agriculture at ito isang donasyon mula kay Pangulong Bongbong Marcos para sa mga solar-powered cold storage facilities na ilalagay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Makatutulong daw ito para mabawasan na ang mga natatapon ng mga agricultural products dahil meron ng mapag-iimbakan. Connie, depende sa lugar ay maaaring iba't ibang oras ang operating hours ng mga kadiwa ng Pangulo Stores. Halimbawa, dito sa May Philan Drive sa May Quezon City ay 8 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon ang kanilang operating hours. Pero sa may barangay naman sa May Mandaluyong ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. yung kanilang operating hours. Pero ang magandang balita ay bukas ito araw-araw. Connie? Yun na nga, Badet, para doon sa mga gustong bumili ng 43 pesos per kilo ng bigas, balita natin, only ang pwede mong bilhin na kilo ng bigas, walang limit. Pero ang isang tanong dyan at ang sinasabi nga na maaaring maabuso, baka naman may mga bumili daw na traders, at ibenta rin ito sa mas mahal sa ibang mga pamilihan. Paano yung safeguard sa ginagawa nila para hindi ito maabuso? Maganda nga, Connie, na itanong mo yan para malinaw natin doon sa mga manonood ngayon. Dahil etong simulan ko muna doon sa 29 pesos. Yung 29 pesos kada kilo kasi may limit yan na 5 kilos a day lang ang pwedeng bilhin ng, for example, isang senior citizen, isang solo parent, or isang PWD, basta dapat meron silang dalang ID. Pero dito nga sa 43 pesos sa ilalim ng Rice for All program ay para sa lahat at unlimited nga. Pero ang sabi rin naman ng mga nagtitinda ay hindi naman sila magbebenta ng per sako. Kumbaga per kilo pa rin ang kanilang bentahan para naman masiguro na ito ay for private consumption lamang ng mga mamimili. Connie? Oo, pero sa ngayon ba, meron pang supply na marami-rami pa at ang balita natin, marami rin talagang pumipila dito sa Rice for All na 43 pesos ang kilo Tama ka dyan, Connie, lalo na kapag nagkakabukas pa lang nung kadiwa ng Pangulo, talagang maraming pumipila, lalo na kapag morning. Yan talaga yung kasagsagan na maraming bumibili. Pero ang maganda dito ay nakipag-partner ang Department of Agriculture sa iba't iba mga kooperatiba para masiguro na merong masusupply na mga bigas. At hindi lamang mga bigas, pati mga ibang agricultural products kagaya ng gulay, pati na rin mga condiments, mga manufactured items o mga manufactured products ay talaga rin ibinebenta rin nila dito sa kadiwa ng Pangulo. At ang maganda dito, Connie, ay yun nga, malilesen yung mga chances na merong mga matapon, kagaya ng mga minsan meron tayong nakikita ng mga tinatapon na overproduction ng kamatis o ng carrots. Ngayon daw, dahil meron na nitong direct market na nakalink yung mga farmers, ay mababawasan na yung mga pagkakataon na merong mga masasayang na mga agricultural products. Alright, maraming salamat, Bernadette Reyes. Bestado ang 38 Chinese national na walang kaukulang dokumento sa Mualboal dito sa Cebu. Duda ng LGU, parang pogo ang operasyong ginagawa ng grupo. Balitang hatid ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV.
Kung titingnan sa labas, mukhang simpleng resort lang ito sa Moalboal, Cebu. Pero nang magsagawa ng fire safety inspection doon ng mga otoridad, nagduda sila sa mga guest na Chinese national. Nang kausapin daw sila, walang marunong mag-Ingles at wala ring maipakitang dokumento gaya ng passport. They have exclusively rented this resort, no? Actually, di gid siya matawag na to nga high-end resort, no? Sa gawas, mura og dili ka magduda o mag-suspect nga naay mga unusual activities sa SWOT, no? Kining resort is located 7 kilometers more or less from the highway. So we think that this was purposely chosen para ma-avoid ang detention. Kahit nga raw mga kapitbahay, napansin daw na sa loob ng 3 linggo, panay mga Chino ang labas-masok sa resort. Mga tulok si mana na sila diha. Daghan sila, sir? Pag-abang ang kamera sila daghan man ina. Unsa may mga matigdan nimo mga activities nila, sir? Kanang magabi ikon mga saba na sila. At sa gitna ng fire safety inspection, doon na nabisto ang iba't ibang gamit ng mga Chino. 34 na set ng computer, 4 na laptop at di bababa sa 200 cellphone. Duda ng LGU, may pugo-like operation doon ang mga dayuhan. Naghigpit pa man din ang LGU sa pag-i-inspeksyon matapos mabisto noong 1 buwan ang pugo operation sa isang resort sa Lapu-Lapu City. Unang ang gikuha, dapat gamitin na ito together with different target captains for before na nag-issue na po executive order na pinandan mo strictly monitor ang mga barangay captains at patients of any pugo hub like activity area na isilang area. Nakipag-ugnayan ng PNP Region 7 sa Bureau of Immigration, Department of Justice, PNP Criminal Investigation and Detection Unit at PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7. At tinitingnan kung pugo-like operation nga na gaya sa Lapu-Lapu ang nadiskubre sa Moalboal. Femari Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa bypass operation ng isang SK councilor na nagbebenta umano ng iligal na droga sa Talisay dito sa Cebu. Nahuli ang sospek matapos magsagawa ng surveillance ang mga otoridad sa barangay poblasyon. Nakuha sa kanya ang umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon sa mga pulis, nakabebenta ang sospek ng hindi bababa sa 50 grams ng shabu kada linggo. Walang pahayag ang sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Happy Friday mga mare at pare! Dazzling at positive vibes ang aura ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa kanyang send-off ceremony. Chelsea Manalo, Philippines! Pasample yan ni Chelsea sa kanyang Miss You introduction. All out din ang support ng kanyang parents, best friend at co-pageant friends. May advice din sina former Miss Universe Philippines Queens Ariela Arida at Shamsi Supsupli. Say ni Chelsea, after winning the crown ay tuloy-tuloy ang preparation niya para sa Miss You pageant na gaganapin sa Mexico sa November. Natanong din si Chelsea kung paano niya ipagpapatuloy na maging inspiration as a woman of color. Instead of speaking, it's time for us to hear it. The story that you hear from other people, try to indulge into that, because if you hear that, then you have that voice. We already have that voice. We are already impactful in so many ways. Hearing people can be already influential because you have that capacity to really realize what is happening in reality, what is happening in the society. And if you can indulge that in yourself, May 4 na pong bronze medals ang Pilipinas sa 2024 Asian Kickboxing Championship sa Phnom Penh sa Cambodia. Nakuha po yan ni Renalyn Daquel sa Women's 48 kg full contact category. Claudine Veloso sa Women's 52 kg K1 category. Lance Villamer sa Men's 63 kg point fighting category. At Felix Cantores sa Men's 63 kg full contact category. Pasok naman sa final si Honorio Banario
matapos magwagi sa semis ng 75 kg K1 category kontra Iraq. Mag-a-advance din sa gold medal match si Olympian Hergy Bakyadan at SEA Games silver medalist Gina Araos. Pasok naman sa semifinals sina Winnie Bayawon at Carlo Buminaang. Good job, Team Philippines! Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ngayong pong Oktubre ng mga taga Luzon at Mindanao. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, bababa ang singil sa ancillary service o reserbang kuryente ngayong pong buwan. Bahagi ito ng transmission charge na 10% ng binabayarang bill sa kuryente. Sa Luzon ay 9 centavos kada kilowatt hour ang inaasahang bawas sa transmission charge, habang 2 centavos kada kilowatt hour naman sa Mindanao. Pero sa Visayas, may nakikita hong taas singil sa transmission charge na 29 centavos kada kilowatt hour. Ayon sa NGCP, pass-through charges ito at hindi sa kanila mapupunta. Update tayo sa pagkakaaresto sa itinuturong Big Boss umano ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kausapin natin si PAOK Executive Director Gilbert Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi, at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, sabi po nung naarestong si Liu Dong, you arrested the wrong guy. Paano niyo po natitiyak na siya nga yung leader ng Lucky South 99 na Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Marami naman tayong may mga witnesses tayo na nagsasabing siya talaga yung Liu Dong kasi alias niya lang naman yan eh. Ang alam nga namin, gumamit siya ng passport tapos binaklas nila yung picture ng passport na yon, yung Chinese passport. But sa totoo niyang passport, nalaman namin talaga na siya si Lin Zunhuan. Lin Zunhan. Siya ay pinanganak noong July 4, 1991. Ayan yun sa Chinese passport niya. Kasi marami rin siyang ginagamit na aliases like Boss Boga, siya rin yung tinatawag na si How How, siya yung tinatawag na si Pahaw. Marami siyang alias na ginagamit eh. So, obviously, sasabihin niya talaga na hindi siya yung nahuli at mali yung taong nakuha namin. But kung mapapansin mo dito, Rafi, siya ay napapaligiran ng siyam na Pilipino at 3 rito nakuna natin ng baril na nagsisilbing mga bodyguards niya. At the rest, yung 2 doon, driver. At tapos may mga kasama pa siyang mga Chinese nationals din. Bali 12 kasi yung nahuli natin. Pero karamihan sa kanila, walang mga dokumento. At nakakatuwa dahil nagulat din kami sa mga parang ready kasi siya sa pang-araw-araw niyang ginagawa kasi naka-bulletproof car ito, Rafi, yung bulletproof cars niya, vehicles niya na ginagamit, isang Escalade na talagang napakamahal na sasakyan nito tapos pina-bulletproof mo pa. Tapos so sa inyo pong intelligence report, meron ho bang balak siyang umalis ng bansa? Sa pag-alis, wala kaming namomonitor. But yung pagtalon-talon niya sa iba-ibang lugar para magtago, yun ang nakita namin. Kasi hindi nga namin ito inabutan nung ni-raid natin yung Porac Pogo Hub. Nung ni-raid namin yung Porac Pogo Hub. Hindi namin inabutan ito. So, simula noon talagang pinatrabaho namin kasi gusto nga natin makuha itong boss ng mga Pogo na ito. Opo. Established na po ba kung may kaugnayan itong si Liu Dong at ang 20 iba pa kina Alice Go at sa iba pang sangkot sa illegal Pogo operation sa Bamban-Tarlac? Ang sigurado tayo dito, yung pangalan niya uma-appear talaga doon sa Porac Pogo Hub. At alam naman natin na yung Porac Pogo Hub may kaugnayan yan dito sa Banban Pogo Hub naman may kaugnayan siya doon. Okay. Sa ngayon po ba meron ng request mula sa Kamara para siya padaluhin doon sa mga pagdinig tungkol sa Pogo? May natanggap na po ba kayo? Wala pa naman kasi kagabi lang namin nakuha ito tsaka kaninang maga lang namin pinoprocess ito. Kasama pala namin dito, Rafi, yung team AFP sa trabahong ito. Kasama natin sila during that 8 months of extensive surveillance. Kasama namin yan yung team AFP. And of course, yung Bureau of Immigration, kasama namin dito dahil ito ay isang implementation ng isang mission order na pirmado
ni Commissioner Joel Biado. Opo. Paano po makakatulong yung pagkakaresto kay Liu Dong para mahanap yung iba pang sangkot sa Lucky South 99 Pogo, pati na rin doon sa iba pang illegal na Pogo? At titignan natin kung meron siyang magandang Yusek? At siguro titingnan pa rin natin yung mga documents na makuha mga impormasyon. At titingnan natin yung mga documents na ma-examine natin. Baka may makuha pa tayong impormasyon doon sa mga dokumento na yun. Okay, medyo nasira lang po yung audio nyo. Pero panghuling tanong na lang po siguro, meron pa po ba kayo ibang hanap na malalaking isda, ika nga, bagating sa illegal na Pogo operation sa bansa? Meron pa, marami pa yan, Rafi, So, continuous na monitoring lang kami and of course, coordination with other government agencies. Okay, maraming salamat po, PAOK Director Yusek Gilbert Cruz. 130 drum ng hinihinalang smuggled na diesel ang nakumpiska sa Batarasa, Palawan. Habang sa Alicia Isabela naman nasunog ang isang tindahan ng home appliance. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nilamon ng apoy ang isang appliances store sa Alicia Isabela. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga bumbero mula sa iba pang bayan sa Isabela. Nagtagal ang sunog ng 3 oras bago na ideklara ang fire out. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala. Sa Pagsanhan, Laguna, 3 ang sugatan matapos mapunta sa gilid ng kalsada ang sinasakyan nilang truck na may kargang sardinas. Tinamaan din nito ang isang kubo. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng preno ang truck kaya inilihis ng driver ang truck papunta sa gilid ng kalsada. Tumangging magpadala sa ospital ang mga sugatan matapos malapatan ng paunang lunas. Nasabat ng mga otoridad sa dagat na sakop ng Bataraza, Palawan ang 130 drum ng diesel mula sa isang lancha. Ayon sa investigasyon, mahigit 1.5 million pesos ang halaga ng nakumpiskang diesel. Mula raw ito sa Malaysia at walang kaukulang dokumento. Mahaharap sa karampatang reklamo ang nahuling boat captain, assistant boat captain at siyang tripulante. Wala silang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umaalingaw-ngaw sa Lebanese capital na Beirut ang mga sirena kasunod ng airstrike ng Israeli forces. Kahit gabi, kitang-kita ang maitim na usok na mula sa pagpapasabog. 18 ang patay sa panibagong pag-atake, hindi naman bababa sa 72 ang sugatan. Muli namang iniutos ang paglikas ng mga residente sa katimugang bahagi ng Beirut. Samantala, nakalabas na po sa Florida sa Amerika ang Hurricane Milton, pero nag-iwan po ito ng matinding pinsala. Sa tindi po ng hangin at ulan, nag-collapse ang isang crane sa St. Petersburg. Tumama pa ito sa kalapit na gusali. Sinira din ng bagyo ang bubong ng isang multi-purpose stadium doon. Sa Fort Pierce, gumuho ang bubong sa parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ng mga pulis. Sumiklab naman ang apoy sa Altamonte Springs nang matumba ang isang poste ng kuryente. Sa isang highway naman sa Seminole County, pansamantala nang hindi gumana ang ilang street lights dahil sa pagtama ng kidlat. Sa bubong naman, sa buong Florida, ay mahigit 3 milyong bahay at negosyo po ang nawala ng kuryente dahil sa Hurricane Milton. Ayon naman sa US Homeland Security, hindi bababa sa 10 ang nasawi na posibleng dahil sa mga buhawi. Wala pang napapaulat na Pilipinong nasaktan sa pananalasa roon ng Hurricane Milton ayon sa Consul General ng Philippine Embassy in Washington, D.C. Handa naman daw silang magbigay ng tulong sakaling may humingi. Kritikal ang isang babaeng rider matapos masagasaan ng truck sa isang stoplight sa Cagayan de Oro City. Sa Iloilo City naman, arestado ang 2 sospek sa pagtangay sa mahigit 300,000 pesos mula sa isang bills payment machine. Ang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Laking gulat ng isang gwardya sa Barangay Danao sa Iloilo City nang madiskubreng
Sira na ang kandado ng isang Bills pavement machine roon. Lumabas sa investigasyon na mahigit sa 300,000 pesos na cash ang natangay ng mga kawatan mula sa loob ng machine. Arestado na ang 2 suspect na walang pahayag. Tinutugis naman ang iba pang kasabwat, pati ang itinuturong mastermind. Tanan nga nakita naton ko nga may participation sa pag-backtracking naton sa mga evidences naton sa CCTV footage sa mga witnesses naton muna sa ang ipapailanta. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery. Sa Iloilo City pa rin, arestado ang isang driver ng modern jeep na nilukot, pinunit at itinapon umano ang temporary operator's permit na inisyu ng isang traffic enforcer dahil sa paglabag sa batas trapiko. Ayon sa traffic enforcer, huminto ang modern jeep sa stoplight para magsakay ng pasahero kahit na hindi iyon loading at unloading area. Nang sitahin ang driver, ibinigay naman niya ang driver's license at lumagda sa temporary operator's permit. Tapos ay bigla itong nilukot at itinapon ng driver. Biyayaw, ka sir. Doon na igyo, sir. Doon hindi manami, sir. Muna dapat nga kasuwan, sir. Para hindi na pagparisan. Pag ubraya sang TUP sa kon, may nagpundo to dayon nga pas kay siya lang isa auxiliary, may nagpundo nga bus to tapos nag-pick up man. Pag pick up sang way ginda ko sa sobraw ka kay kuya way na ko nagsapak siya nga na gano naglakat na mga midiretso kagin kumos ko lang ya kagin gindagdag. Sinampahan ang driver ng reklamong unjust vexation at disobedience to lawful person. Kritikal ang lagay ng isang babaeng rider matapos madisgrasya sa intersection ng National Highway sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Sa investigasyon ng pulisya, huminto ang motor sa harapan ng truck habang nakastop ang traffic light. Nang nag-go signal na, hindi umano na malaya ng truck driver na hindi pa umabante ang motorsiklo. Niabante na ang maong truck, wala daw nakita sa driver nga ang motor nasa iyang atubangan, motong nakabante siya. Unya ang mga vendors mo may nakakita, gisinggitan sa mga vendors, motong naka-apply siya og brake, pero naigo gyud ang katong driver sa likid sa iyang truck. Sugatan din ang kapatid ng rider na angkas niya noon. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Hawak na ng pulisya ang CCTV footage pero hindi muna nila ito inilabas habang patuloy ang investigasyon. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaking sanggol ang natagpo ang nakasilid sa eco bag sa Agoncillo, Batangas. Nadiskubre na isang residente ang iniwang eco bag sa may kulungan ng mga manok. Rumesponde mga otoridad para tingnan ng sanggol. Inimbestigahan na kung sino ang nag-abandona sa kanya. Sa ngayon, nasa pangalaga muna siya ng Municipal Social Welfare and Development Office. Maayos naman daw ang lagay ng sanggol na binigyan ng palayaw na Baby Moses. Humingi na rin ang paumanhin ng parish priest ng Nuestra Señora del Pilar Parish and Shrine kaugnay sa viral performance ni Julian San Jose. Sabi ni Father Carlito Mayim Dimaano, nagkaroon ng maling desisyon ng pamunuan ng simbahan. Inaako ni Father Dimaano ang responsibilidad sa mga pagkakamali sa secular concert. Nagsorry ang kura paroko kay Julian at kay Jessica Villarubin na nag-perform din sa event. Naglabas na rin ng statement ang Apostolic Vicariate of San Jose at humingi ng tawad sa mga na-offend. Nakausap na rin daw ni Bishop Pablito Tagura si Father Dimaano. Una nang nagsorry si Julian pati ang Sparkle GMA Artist Center ukol sa insidente. Inianunsyo na ng Spanish tennis legend na si Rafael Nadal ang kanyang retirement. Para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Ayon kay Nadal, huli siyang maglalaro sa Davis Cup na gagawin sa Spain sa November 19 hanggang 24. Sa kanyang announcement, inamin ni Nadal na naging mahirap sa kanya ang nakalipas na 2 taon dahil sa injuries. Nagpasalamat niya sa lahat ng mga tumulong sa kanya
sa kanyang tennis journey kabilang ang kanyang mga magulang na kalaban sa court at ang kanyang fans. May 22 Grand Slam titles si Nadal. 14 dyan mula sa French Open o ang Grand Slam na nilalaro sa clay court, kaya siya tinaguriang King of Clay. Arestado sa Quezon City ang lalaking wanted sa kasong pangahalay sa kanyang kapitbahay sa Bulacan. Napag-alamang nahaharap din siya sa kasong murder. Balita hatid ni James Agustin. Kasabay ng oplang galugad ng mga operatiba ng Masambong Police Station sa Quezon City, naaresto ang isang lalaki na wanted sa kasong consented abduction with rape. Isinilbi ang warrant of arrest sa 34 anyos sa tricycle driver. Na-find out namin na nandito siya for more than 3 years na nagtatago because aware siya na meron siyang warrant of arrest, gumamit ng ibang pangalan, na during that time of his arrest, na-identify ng ating witnesses at na-identify ng ating mga operatiba. Ayon sa pulisya, taong 2010 na mangyari ang krimen sa Bulacan. 12 anyos noon ang babaeng biktima ng kapitbahay ng akusado. Accordingly, inabduct nitong suspect itong ating minor at doon niya sinagawa yung pangahalay na naging dahilan ng pagkalabas ng warrant of arrest against dito sa suspect na nahuli natin. Pagdating sa police station, napag-alaman na mahiwalay pa pala siyang warrant of arrest para naman sa kasong murder. Isinilbi din ito sa kanya ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, sa Bulacan din ang nangyari ang krimen noong 2012. 14 anyos noon na lalaking biktima. Yung minor na biktima niya is naglalakad sa kalsada, hinarang niya na during that time itong ating suspect ay lango sa alak at nasaksak niya itong bata na naging sanhi ng pagkamatay nitong minor na biktima niya. Una sa most wanted persons list ng Masambong Police Station ang naarestong lalaki. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa asgado na po ang kasalita. Pero alam niyo kung may warrant para sa inyo? Hindi ko alam, sir. Asgado na po ang kasalita. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pagtitipon po ang idinao sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig para magkaroon ng ugnayan ang venture capital investors at mga start-up sa Pilipinas. Pinangunahan po ng TNB Aura, isang venture capital firm na nakatutok sa Southeast Asia, ang event na tinaguriang VC Socials. Dumalo riyan ang investment arm ng GMA Network na GMA Ventures Incorporated at startups mula po sa iba't ibang industriya. Nagkaroon po ng panel discussion na nilahukan ni GMA Ventures President and Chief Operating Officer Reggie Bautista, mga opisyal ng TNB Aura at isang partner firm. May malalim ng partnership ang GMA Ventures at TNB Aura na nag-invest na noon sa mga startups sa healthcare sector. Napatawag ng saklolo ang isang babae sa Washington State sa Amerika dahil sa halos 100 raccoon sa labas ng kanyang bahay. Kwento ng babae, ilang dekada na siya nagpapakain ng raccoon sa labas ng kanyang bahay. Pero sa nakaraang 6 na linggo, dumami raw ng dumami ang mga pumupunta roon. Dahil daw sa dami at sa agresibong kilos ng mga hayop, hindi na tuloy siya nakalabas ng bahay. Idinulog na sa Washington State Department of Fish and Wildlife ang insidente para maitaboy ang mga raccoon. Update naman mula sa ASEAN Summit sa Laos, patuloy raw na susuportahan ng Amerika ang kalayaan na makalayag at makalipad sa Indo-Pacific region sa gitna po yan ng umano'y mga mapanganib na kilos ng China. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, nagpahayag ng pagkabahala si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa patuloy na agresibo aksyon ng China sa South China Sea. Sa kanyang opening statement sa US-ASEAN Summit ngayong umaga, sinabi ni Blinken na nababahala ang Amerika sa tumitinding mapanganib at iligal na aksyon ng China na nagdulot na ng pinsala sa mga tao, sa mga barko at taliwas sa kanilang sinasabing commitment sa mapayapang pagresolba sa sigalot. Paglalarawan ito sa ilang beses ng naging karanasan ng Pilipinas sa loob mismo ng ating exclusive economic zone at kamakailan nakaranas din ng parehong pangaharap ang Vietnam sa kanila ring exclusive economic zone. Patuloyan niyang susuporta ang Amerika sa freedom of navigation at freedom of overflight sa Indo-Pacific region at ang patuloy na pagpapatibay na ugnayan ng US at ng ASEAN. Nakasalalay raw sa sama-samang pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng rehiyon. Binuksan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang intervention o mensahe
sa pakikiramay sa mga mamamayan ng Amerika sa pananalasa ng Hurricane Milton na nag-iwan ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Nagpasalamat ang Pangulo sa Amerika sa patuloy na suporta nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. Suportado naman ng Pangulo ang mga inisyatibo sa pagitan ng ASEAN at US, kaugnay sa trade at investment, ligtas na paggamit ng artificial intelligence, health cooperation at pagtugon sa climate change. Tony? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang tricycle driver matapos na saksakin ng kapwa tricycle driver sa Kalasyaw dito sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagkasagutan ng dalawa kahapon malapit sa Barangay Hall. Dati na umanong may alitan ng dalawa dahil sa agawan sa pasahero. At dahil malapit lang sa Barangay Hall, agad nahabol ang sospek matapos ang pananaksak. Maharap sa kaukulang reklamo ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. 3 menor de edad ang hinuli sa Cagayan de Oro City dahil sa pagnanakaw umano ng mga kable ng kuryente. Puntirya raw ng mga bata na ibenta ang tanso mula sa mga kable, mula sa mga poste ng ilaw. Kahit ilang beses na raw pinalitan ng Department of Public Works and Highways ang mga kable, lagi raw itong ninanakaw. Kaya ilang buwan na nilang problema ang madilim at delikadong kalsada sa coastal road doon. Walang pahayag ang 3 menor de edad pero na-turn over na sila sa kanilang mga magulang. Plano namang ipatawag ng barangay ang mga magulang para mapanagot sa ginawa ng kanilang mga anak. Deep na abiso sa mga motorista, may nakaambang malaki ang oil price hike sa susunod na linggo. Sa estimate ng Department of Energy, posibleng tataas ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos ang kada litro ng gasolina. 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 65 centavos naman sa diesel. May inaasahang taas presyo rin sa kerosene na 2 pesos and 45 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos kada litro. Nakakaapekto raw sa exports ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East at pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Posible pang magbago yan ngayong huling araw ng trading. The long wait is finally over dahil Blackpink member Jennie is back with a bang. Yan ang official music video ng solo comeback single niyang Mantra. Trending ang MV with over 2.8 million views in just 3 hours. Serving looks ang ating pretty girl. Suot ang kanyang sexy at girly outfits while sporting her blonde hair. First single ito ni Jennie under Columbia Records at Odd Atelier. Speaking of new music, may comeback din si BTS member Jin. Ayon sa Big Hit Music, Big Hit i-release ngayong araw ang new and improved full version at cover ng kanta niyang Super Tuna. Pinerform yan ni Mr. Worldwide Handsome sa 2024 BTS Festa. Pambaong good vibes for this weekend, mga kapuso. Yes, bida po natin ang isang guro from Agusan del Norte. Heto ang makulit niyang POV entry. Ang eksena sa acting, ipinatawag si Teacher Jazz ng kanilang principal para kausapin. Tumango naman, pero ang tanong, makakarating ba? Ang simpleng pagawalis, umabot na sa labas hanggang buong campus na yata ang nilinis. Paalala ni Teacher Jazz, biro lang ang kanyang delaying tactic. More than 500,000 na ang views ng naturang video. Happy Teachers Month po, kayo ay... Trending!
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.